ko nakikita. Urunga! Nakakita ka na ba ng dragon? Boy, pick up the movie! Pagdating sa station, walang sabi. Everyone just following you worldwide. The attention you've been getting is just, it's overflowing. Ang hamon ng bagong mandirigma. Tingin ko, mahihirapan si Manny dito. Baka magkabukol-bukol din ang mukha ni Manny Pacquiao dito. Paano pinaghandaan ang ating pambansang kamao ang bagong banta? We will see if Bradley has the mental toughness. Ilang sandali bago ang laban, magkakasukatan sa bagong banta. The Pacquiao-Bradley Primer ngayong linggo, alas 9 ng umaga sa GMA. Nagbabalik ang unang balita, huli sa CCTV ang pagsalakay ng mga akyat bahay sa isang tahanan sa Marikina. Patuloy pa inaalam ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng mga magnanakaw. Narito ang report. 28 ng Mayo pasado 1:00 ng madaling araw, huling-huli sa CCTV kung paano sinalakay ng mga magnanakaw ang isang tahanan sa loob ng Marikina Heights sa lungsod ng Marikina. Sa unang anggulo ng CCTV, makikita ang 3 lalaking ito na naglalakad malapit sa bahay ng kanilang target. Lumagpas sila sa hagip ng kamera pero ilang segundo lang makikita ang lalaking ito na naka-jacket na sumisilip-silip sa may pader ng bahay at dumapa pa na tila may hinahanap sa loob. Maya-maya pa, sinamahan na siya ng 2 pa niyang kasamahan. Ilang oras ding nagpabalik-balik ang 3 sa lugar. Sa pangalawang anggulo ng CCTV, pasado 2:00 na ng madaling araw, makikita ang bahaging likuran ng compound, kung saan isang lalaki na naka-sleeveless ang maingat na nilapitan ng bintana, kung saan doon natutulog ang anak ng may-ari ng bahay. Sinubukan nitong buksan ang slide window at screen, sabay senyas sa kanyang kasamahan. At nang mabuksan nito ang bintana, dinukot nito ang flashlight sa kanyang bulsa at ginamit ito para ilawan ang loob ng bahay at saka ito umalis. Makalipas ang 3 minuto, muli itong bumalik na may daladalang patpat at kasama na niya ang isa pang lalaking naka-jacket. Habang abala ito sa pamimingwit sa loob ng bahay mula sa bintana, ang isa naman ang nagsilbing lookout. At nang makita nito ang kamera, nagtakip agad ito ng muka at saka dali-daling umalis. Maya-maya pa, sinundan na ito ng lalaking naka-sleeveless na bitbit ang nakulimbat na cellphone. Ayon sa may-ari ng niloobang tahanan na si Julie, di niya tunay na pangalan. Sa tuwing napapanood daw niya ang kuhang ito sa CCTV, di niya maiwasang matakot at mangamba para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ibang klase yung may lakas ng loob na 20 meters from the fence, lalakad ka, merong aso na maingay, yun ang medyo creepy doon, yun ang nakakatakot. Kaya payo ng pulisya magdoble ingat dahil kahit nasa loob na ng tahanan, maaring sumalakay ang mga akyat bahay. Sa ating pong mga kababayan, maging aware po tayo, lalo na po kung aalis po tayo sa ating mga bahay, see to it na securely lock po yung pong lahat ng mga pintuan natin, bintana. Kung kaya nyo magpakabit rin ng CCTV camera, ay napakalaking tulong po yan. Sa ngayon, wala pang pagkakakilanlan kung sino ang mga nanloob sa tahanan ni na Julie at kasalukuyang iniimbestigahan pa rin ng pulisya ang insidente. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Mga kapuso, bukas nakatakda naming ilunsad ang aming pinakabagong regional station, ang GMA Ilocos. Pero ngayon pa lang kumikilos na ang aming news teams doon para kumalap ng balita. Desidido po ang pamilya ng 5 napatay na hininalang miyembro ng Gun for Hire group na magsampa ng reklamo laban sa mga pulis. Paniwala kasi ng pamilya ng mga napatay, rub out ang nangyari at hindi lehitimong engkwentro sa Cagayan. May live report si Bridget Mayor ng GMA Ilocos. Bridget?
Rhea, buo ang loob ng pamilya ng 5 napaslang na hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Group sa Abra na magsampa ng reklamo laban sa mga pulis. Desidido silang magsampa ng kasong paglabag sa karapatang pantao laban kay Abra Police Provincial Director Alexander Rafael at ang iba pang kasama nito. Naniniwala silang rob out ang nangyari at hindi inkwentro. Matatandang namatay sa tadtad ng bala sina Leonard Apolonio, Daniel Villamor, Nomer Biendina, Isabelo George Bernal at Michael Bermudez sa Lalo, Cagayan noong May 1, 2012 matapos umano silang makipagbarilan sa grupo ni Provincial Director Rafael. Sila ang sinasabing notorious hired killer sa Abra. Samantala, matapos ang autopsy sa mga bangkay, nangalap ng iba pang ebidensya ang Commission on Human Rights hinggil sa kasong ito. Hinala kasi nila may mas malalim pang motibo sa krimen. Maghahain ng reklamo sa Ombudsman ng CHR laban sa mga sangkot na pulis kung mapatunayang may karapatang pantaong nilabag ang kapulisan sa sinasabing engkwentro. Yan ang latest. Balik sa'yo, Rhea. Maraming salamat, Bridget Mayor. Sa Cebu, pinaghahanap na ng mga otoridad ng 5 minor de edad na nanggahasa umano ng isang babaeng 9 na taong gulang. Ang ina ng biktima ang nagreklamo sa Cebu City Police. Nagsumbong raw ang kanyang anak na dinala siya ng mga suspect sa isang kubo sa bayan at nang dumanhog. At doon po sa kubong yun, doon siya hinalay. 15 taong gulang daw ang pinakamatandang gumahasa sa biktima. Kinumpirma naman ng Women's Desk ng pulisya na pinagsamantalahan nga ang bata. Dahil sa trauma, hindi na muna pumapasok sa eskwelahan ang biktima. Magbabakasyon ng kapuso actress na si Marian Rivera matapos ang matagumpay niyang GMA Telebabad soap na My Beloved. Pero bago ito, makikisaya muna si Marian sa isang event ng GMA Pinoy TV sa Canada, kung saan makakasama niya ang kanyang boyfriend na si Dingdong Dantes na manggagaling sa New York sa Amerika. Pagkatapos ng event ay didiretso na raw sila sa Spain para dalawin ang ama ni Marian. Todo naman ang pasasalamat ni Marian sa fans at viewers na talaga namang tumutok hanggang sa finale ng My Beloved. At ang hirit namin mamaya, one-on-one interview ng GMA News kay Manny Pacquiao bago ang bakbakan nila ni Timothy Bradley. Tutukan! At Pangulong Noynoy Aquino nasa Amerika na para makipagpulong kay US President Barack Obama. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.